O ngayon, sabi nga natin mga kababayan, yung purpose ng ating pag-live ay para mangampanya po sa inyo. Napakarami yung ating mga nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. kababayang Marcos loyalist, 31 million plus tayong bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, ngayon po ang nangyayari, most of the Marcos loyalists siguro po ay naging passive. Ito naman, yung mga kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, naging very active po ngayon. In fact, may mga movements na po na talagang ang intention po ay hilain pababa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At massive po ang kanilang ginagawa na mga fake news. So, this time, naisip natin na manawagan, I think napapanahon ng mga kababayan na tayo ay mag-unite. Huwag tayo pong papayag na tayo mga sumuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay lunurin ng kasinungalingan. At mabaliwala po mga kababayan yung ating mga pinagpaguran during the campaign. Tama? So yun ang ating purpose actually ngayon. At siyempre, may mga topics po tayong inihanda para sa inyo. In fact, ngayon, kapapasok pa lang na balita, iwan ko kung ano yung masasabi po ninyo dito. Ito po, pakita ko sa inyo. Kaya lang siguro, baliktad. Kita ninyo yan, yung dating spokesman ng dating Pangulong Digong. But before ko ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. May panawagan po dito, sabi niya, ang aking suhestyon niya, may humble suggestion, magpa-drug test si Presidente BBM. Dahil dyan, lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit ng droga, magkakaroon yan ng residual effect. So tingin ko, karapatan ng taong bayan, yan at siyempre yan ay para din sa kabutihan ng Presidente nang malinaw at mapasinungalingan ang mga paratang. Ayaw ko naman na palaging pinagbibintangan na gumagamit ng droga ang ating Presidente. Actually, sila man lang po ang nagbibintang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, yung dating Pangulong Digong. During the campaign pa po, di ba? Ito na yung pinalitaw nila. May kumakalat nga po, mga kababayan na video. Yung video ni Cositeng. Itong si Nicky Cositeng, dating senador. Rabid dilawan po siya. Di ba? Siguro may intention mga kababayan na bumalik sa politika. Kaya ngayon, nag-iingay mga kababayan at sumakay dito sa issue ng sabi, may video yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gumaganon. Based doon sa mga kwento-kwento dito sa social media, may ipapalabas daw na video. Ngayon, before January 5, anong sabi nga ng mga kasama natin? Lumampas na. January 6 na ngayon, di ba? January 6 na ngayon, Kuya. Yung tanong natin, nasaan na yung video? Di ba? Until today, wala mang video na pinapalabas. So this is our challenge doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Yun po yung rason mga kababayan kung bakit tayo
nagla-live ngayon para mag-appeal sa inyo ng mga Marcos loyalists. Panahon na siguro, mga kababayan, na tayo mag-unite. Magkaisa po tayo na labanan yung fake news. Tama? Yung pwede ninyong gawin, ilan yung nanonood sa atin ngayon? 100, ilan ba kuya? 158 na. Kung kayong 158 na nanonood sa atin ngayon, ay mag-share lahat, so dudoble siya. Di ba? Dudoble siya agad. Then, pag nagdoble, yung dumoble, mga kababayan na nanonood sa atin ngayon, mag-share ulit. Isa o dalawa lang po yung mag-share po sa mga nanonood sa atin. Ilan na po yung ating marireach out all throughout the world? Di po ba? So yun ang ating yung ang ating pakiusap po sa inyo. Kaya tayo nag-live. Actually, hindi na ako nagla-live kasi lagi pong napapaos yung aking boses. Kasi sa pag-live po, di ba dapat continuous ka magsasalita? Di man pwedeng may mga tawag doon sa amin sa mainstream media, ear gaps. So yun ang dahilan po kung bakit tumigil ako sa pag-live. Kasi I have to speak for 1 hour or 2 na walang ear gaps. Kasi pag nag-ear gap po ako, siyempre maiinis kayo. Tingnan mo niya yung si Mr. Maravillas, nakaharap lang sa camera. Di ba? But today, ito yung ating ginawa, mag-live, just to appeal sa inyo po na mga Marcos loyalist. Huwag tayong patatalo dito sa mga dilawang DDS. Tama? Ilan lang po sila, kukunti man lang po yung mga DDS po. Ang estimate ko nga po, less than 1 million. Yung excess lang po na boto ni Inday Sara, doon sa boto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan man lang po yung mga DDS. Kaya lang napakaingay po nila. Yun yung rason. Kasi po, anong nangyari, di ba? Yung mga Marcos loyalists, bumoto kay Inday, bumoto kay Digong muna in 2016 kasi sumuport po si Super Ate. Yun ang rason kung bakit sila nakaposisyon. Tama po yung ating analysis. Without the support ng mga Marcos loyalists, wala pong Duterte sa national politics. Yung mga pagyayabang po ng mga supporters ni Inday, yung challenge nga po natin, subukan nilang humiwalay para magkaalaman na kung talaga ilan yung bilang ng mga supporters ng mga Duterte. Sa akin pong analysis, once na nagdesisyon si Inday, kaya hindi makapagdesisyon si Inday, kasi gusto nilang i-exploit kayo ng mga Marcos loyalists. Once nagdesisyon po si Inday, iwan ko lang kung magtatapas siya mga kababayan sa mga surveys. Ang dahilan po kung bakit siya laging top sa surveys kasi ang nasa survey po, Marcos loyalist at saka DDS. Yung mga pagyayabang po nila, nasabi nila, yung boto ni Inday 32 million. Yung excess po sa boto ni PBBM, yun man lang po ang DDS. Tama po? 243 na yung nanonood sa atin. Ipagpatuloy natin itong sinasabi dito ni Harry Roque. Gusto kong malinis din ang pangalan ni Presidente at sa pamamagitan ng sensya, drug test, yan ay mapapatunayan o mapapasinungalingan. No, yan ang statement niya kahapon. No? Pinaka-latest na propaganda po ng dating mga ka-unity. Yan, may tumatawag. Yan po yung kahapon lang to. Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson, January 5, 2024.
Ano yung masasabi po ninyo dito sa sinasabi ni Harry Roque? Ngayon, mga kababayan, basahin ko muna, before natin pag-usapan ito, basahin ko muna yung inyong mga reactions dito. Diyan mga kuya, kasi nahirapan ako dito. Iramin ko na lang yung cellphone mo. 282. Share lang po ninyong share. Pakishare mo doon sa mga groups, kuya. So dati kong pigsisira. Na-share mo na. 282 na po, sabi ni Christine Mercado. Opo, ginagamit nila ng repeated lies, sabi ni Arvin Vlogs. Huwag tayong patatalo po sa kanila, mga kababayan ko. Kayo mga Marcos loyalist, yun ang ating pakiusap. Through yung pag-support sa mga BBM vloggers, ito po yung channel natin, Bullseye News on the Go. 76,000 na po yung subscribers nito. 76,100 yata. Kahapon, 75,000. Nag-start ako ng kampanya kahapon. Sabi ko doon sa mga in-upload kong videos, magtulong-tulong po tayo, magkaisa tayo, magbigkis-bigkis. Tama po? Sayang na napakarami yung mga Marcos loyalists pagkatapos passive tayo. Di ba? Yung mga DDS vloggers po, nadagdagan ng mga dating Marcos supporters na vloggers na nagsipag tumbling na po. Kasi based sa aking information, nauna sila sa akin na nakalapit sa Palasyo Malacanang. Di ba? Siguro nasubaybayan po ninyo. During the inauguration po, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man po ako nakapasok sa Palasyo Malacanang. Hindi nga po ako nakapasok doon sa doon sa tawag dito, sa venue ng event. Yan po ang katotohanan yan. Nandun ako sa Maynila, nagbabaka sakali. Nandun po kami sa kondo namin. Nanonood lang. Yung mga Marcos vloggers nandun. Ang yayabang po. Yung mga binansagang Insamada vloggers. Kaya nga po, nagbigkis-bigkis kami. Mga kababayan, actually hindi man po ako Insamada vloggers kasi hindi man po ako kasama doon sa nakapasok sa Palasyo Malacanang. May mga nag-recruit sa akin, sinama ako sa group during the campaign. Ang hindi ko maintindihan, hindi man po ako nagsasalita doon sa mga group chat, tinanggal po ako. Siguro na insecure sa akin yung ibang mga Malacanang vloggers. Kasi po, hindi man po sa pagmamayabang, ako po sa mainstream media, close to 40 years na po ako. Hindi man ako, sabi ko sa inyo, hindi man po ako yung tao na dikit ng dikit sa mga politiko. Kahit dito, itanong ninyo dito sa amin, sa lalawigan ng Albay, yung gobernador namin, hinahanap ako palagi, yung mga congressmen namin. Sabi nga sa akin, ikaw Anya Mr. Maravillas, bakit kahit mga press conference hindi ka nag-a-attend? Ayaw ko kasi ng mga ganon, sumisip-sip sa mga politiko. Ayaw ko ng ganyan. Yung mga, hindi na bago sa akin, yung presidente, mga presidential candidates, senador, pumupunta mismo sa istasyon namin sila during campaigns, para magpa-interview sa akin. Kasi hindi man sa pagmamayabang ko. Number 1 po ako dito sa amin, sa lalawigan ng Albay. I was handling the primetime program po. 7:30 to 9. 7 stations yung aking hinawakan po dito, mga kababayan. At laging primetime program po yung aking hinahandle. Kaya, hindi na bago sa akin yung makipag-interact sa mga politiko.
Lahat na yata ng mga presidente, hindi lang si Curicong. Si Ramos noon pumunta rito. Ako yung anchor na interview natin, mga senador, si Joby Salonga, si Rocco, yung mga sino-sino pa. Lahat ng mga kandidato, kahit si Marojas, pumunta rito sa amin. Ako yung nag-interview. So walang ugali po ako, mga kababayan, na dumikit ng dumikit sa politiko. Kaya yung mga nag-accuse sa akin po, na sumisip-sip ako sa politiko, pumunta ako sa Kongreso last time nung December. At nung December, na-invite ako ng Palasyo Malacanang. Sabi ko, itry ko nga din na pumunta sa Palasyo Malacanang. Pumunta ako sa Malacanang, mga kababayan, because of the invitation sa akin. Pero humingi, hindi ko man po kailangan na yung ganyan. Okay naman po yung aming pagkabuhay po. We have properties, we have businesses. Ito nga, may gym kami po. Ano pa yung negosyo namin dito? May car-rental kami po. Gusto ninyo makita? Pinakita ko na po sa inyo. Pwede kayo dito sa amin magpabook ng mga yung mga gusto mag-travel. Magpabook kayo, travel kayo sa Amerika, sa Europe, kung kahit saan, local, international, kahit anong airline companies, para makamura kayo, dito kayo magpabook sa amin. These are our legal businesses, mga kababayan. You see, hindi ko bang kailangan May nakita nga po ako, itong mga sikat na mga vloggers, ginagamit lang po kayo, hingi ng hingi, pangkape, tapos, tawag dito? Nagpapajika sila. May latest nga, ipakita ko sa inyo kung sino ito mga vloggers. Ito, akusa sa atin, mga kababayan. Sila yung may gawain, kaya yung tawag dito, tama yung kasabihan dito sa amin, mga kababayan. Yung sabi sa Bicol, ang mainakusa, ang matinao daw, maginibo. Yung mainakusa daw, yung ang may gawain. Sandali lang po. Siguro ngayon kailangan sagutin ko na yung mga sinasabing bayad ako. Yung mga nag-akusa sa akin, binabayaran ako ng mga politiko. Bigay nga kayo ng resibo, ng ebidensya. Pumunta kami ng tawag dito, Tacloban City. O sino sa inyo yung makapagbigay ng ebidensya na binayaran ako? Yung hotel nga po, mga kababayan sa Maynila na nagbubok si Kuya, lahat bayad namin. Alam ba ninyo, lahat Kalang mga kababayan, gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghahanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949.
Ayos pa. Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas.